Imaging Volume 1. More than 70 sounds including starters, glitches, beds, and more. Magandang araw, Pilipinas. Ngayon ay araw ng Huwebes, 20 ng 2024, taong February. Nakatutok kayo sa programang ito. Ang aming programa ay magbibigay ng bagong drama na siyang isinulat ng pangkat una ng pinamagatang Pamilya Ko Ito. Piligid sa kaalaman natin na may mga pamilyang hindi nagkakaintindihan at kadalasan ay nauuwi sa pag-aaway. Ito ay nangyayari sa mga magkakapatid. Manuel, Rene, anong ginagawa niyo rito? Ano? Ano sa tingin mo? Siyempre dahil kay Papa. At kailan ka pa nagkaroon ng pakialam kay Papa? Ikaw nga tong di nagpapakita ng matagal sa amin. Sumusobra ka na. Ano ba? Maiiyak naman kayo. Alam niyo na nga ang sitwasyon ni Papa, pero may gana pa talaga kayong mag-away? Bitina, baka nakalimutan mo. Parte ako ng pamilyang ito. Kailan pa? Di ka pa ba nakontento sa pagpapahiya mo sa pamilyang ito? Benita Sarate, ilang beses ko ba kailangan sabihin na hindi na kayo mga bata? Ang nakaraan ay nakaraan na. Bakit ba hindi nyo nalang kalimutan ng lahat? Sa pagbukas ng pinto, nakita ng mga magkakapatid ang kanilang ama na maputla at nakaupo sa wheelchair. Papa? Dapat po nagpahinga na kayo. Pwede naman pag-usapan natin to bukas. Total, paggabi na rin naman. Sumang-ayon ang lahat dahil sa biyahe. Pagkatapos ay daling-daling nagpunta sina Bettina at Ronald sa kanya-kanya nilang kwarto. Naiwan si Manuel at ang kanyang ama. Tinulungan ni Manuel ang kanyang ama na makahiga sa kama. Alis na ako, Papa. Napagod rin ako sa biyahe. Manuel, Bakit po, Papa? Manuel anak, unti na lang ang oras ko sa mundong ito. Nais ko lang ay magbati na ang kapatid mo na si Bettina at Ronald. Pasensya na at kailangan mong bumiyahe. Papa, magpahinga na lang po muna kayo. Ako na ang bahala sa mga kapatid ko. Napakabuti mo talaga, Manuel. Manang-mana ka talaga sa iyong ina, di tulad ng dalawa mong kapatid. Matapos sabihin iyon ni Don Mario, unti-unti nitong pinikit ang kanyang mga mata. Na masiguro ni Manuel na maimbing na ang tulog ng ama, lumabas na ito at nagpatuloy siya sa pagpunta sa sariling kwarto niya. Sa pagising ng tatlong magkakapatid, isang malaking anunsyo galing kay Dr. Dante ang bumulagkas sa mansyon. Pumanaw na nga si Don Mario sa dakong 2:00 na madaling araw na puno ng kalungkutan ng mansyon ng pamilyang Sarate. Pero sa kabila nito, di pa rin umuupa ang pag-aaway ng dalawang magkapatid. Makalipas ng ilang araw. Matapos umalis ng mga dumalo para sa libing ni Don De Mario. Ano pang ginagawa mo rito? Di ka na namin kailangan. Benita, nagsisimula ka na naman. Ano ba, Benita? Ano ba ang nagawa ko sa'yo? Bakit hindi mo magtanong sa sarili mo? Di nakapagsalita si Renato. Alam niya kasi sa sarili niya na may pagkukulang siya sa pamilya niya. At kinabukasan nga, umalis na si Renato. Buti naman na tumalis na iyon. Benita, Alam ko nang sasabihin mo, Kuya Manuel. Kaya aalis na ako. Marami pa akong aasikasuhin. hindi ba makakaintay yan? Ilang araw na akong wala sa opisina. Paniguradong marami nang nakatambak na trabaho. Sa susunod na lang ulit, Kuya. O sige, mag-ingat ka ah. Bitawan mong bag ko! Bigla na lamang may sumubok kumablot sa gamit ni Benita. Habang sa di kalayuan, si Renato ay naglalakad papunta sana sa opisina ng kanyang bunsong kapatid.
Ngunit nadatnan niya ang pagtakang pagnanakaw ng isang lalaki sa kanyang kapatid. Inisip pa lamang nito ang kanyang gagawin. Bigla na lamang inilabas ng lalaki ang isang kutsilyo. Nang makita ito, dagling nagpunta si Renato sa kanyang kapatid. Huwag mong sasaktan ang kapatid ko! Sige, takbo! Takbo! Huwag ka na magpapakita dito Ayos ka lang ba, Binita? Aking gulat na lamang ni Renato nang yakapin siya ni Benita. Kuya, salamat. At pasensya na. Pasensya na sa mga nasabi ko sa'yo. Ano ka ba? Wala yun. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo lamang? Pasensya na talaga, kuya. Akala ko mamamatay na ako. Naalala ko tuloy nung bata pa tayo. Anong ginagawa niyo sa kapatid ko Nita, ayos ka lang ba? Huwag ka mag-alala. Hanggat nandito si Kuya, pagtatanggol kita. Kuya, salamat. Pangako, pagdating ng panahon, tutulungan din kita. Aasahan ko yan Hindi mo pa akong pinagtatanggol nun. Nangako pa ako na tutulungan kita. Pero nung kailangan mo na tulong ko, di ko ginawa. Ayos lang yun, ano ka ba? Matagal na kitang pinatawad. At matagal ko na rin kinalimutan yun. Tandaan mo, pamilya pa rin tayo. Siya na talaga, kuya. Maraming salamat ulit. Uwi na si Benita at Renato sa mansyon ng kanilang yumaong ama upang ibalita ang pagkakabati ng dalawa.